beloved Boss Mike Cervera. Pakinggan nyo. Nagbabala ang House of Representatives hinggil sa kumakalat sa social media na minanipulang larawan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang iba pang mga mambabatas habang may kaharap na limpak-limpak na salapi sa mesa. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, February 6, ibinahagi ng House of Representative Fact Check ang screenshot ng isang post kung saan makikita ang minanipulang larawan ni Romualdez. Kita nyo mga kababayan, yan po yung sinasabi ko. Ganyan ho lumaban ang grupo ni Digong. Di po ba mga kababayan? Ganyan ho sila lumaban. Gagawa sila ng peke na litrato. I-edit nila. Tapos ipopost nila para linlangin yung mga Pilipino. Ito ang tanong ko. Mga kababayan kung mahal na mahal ko, mga DDS man kayo, dilawang DDS man kayo, ano? Ito tanong ko sa inyo. Ilang beses ho kayong lulukohin para ho kayo matauhan? Ilang beses kayong lolokohin ni JC De La Cruz na kumpare kong mahal na mahal ko? Diba? Dito yung kumpare ko. Ayan, ipaskill natin para makita. Okay na siya. Ito pare sorry pero alam niyo to, kumpare ko na to. Ganyan lang kami. Pero sa personal, magkaibigan ka matalik niyan. Ito, pare, makinig ka Etong ginawa nung kumpare mo, si Jojo de Guzman. Mga kababayan, nag-edit ng ganito. Ano na nangyari mga kababayan? Napansin ng Kongreso. Peking-peke mga kababayan So ngayon, ulitin ko, balikan ko lang yung sinasabi ko. Nawala yung sasabihin ko dahil sa kumpare ko. Eto na. Ilang beses ho kayong lolokohin ng mga taong to para kayo'y matauhan. Parang jowa nyo lang. Gaano ba kayo kamartir sa mga Duterte? Di po ba? Parang jowa nyo lang. Gaano ba kayo kamartir? Ilang beses ang panloloko ng inyong asawa-jowa para hiwalayan nyo? Wala akong pagkakaiba yan Di ba pare? Buti pa to pare ko Iba to, ipalakad nito Baka sabihin ninyo DDS siya. Hindi. Di po ba? Ganun lang ho, ang simpleng kapaliwanagan dyan. Kaya ngayon mga kababayan, eto na. Etong mga pera na to ay napuna mga kababayan. Eto na. Romualdez, kasama ang iba pang mga mambabatas habang may kaharap na limpak-limpak na salapi sa mesa. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, February 6, ibinahagi ng House of Representative Fact Check ang screenshot ng isang post. Kaya na mga kababayan, ilang beses natin itong pinakita Buti naman, napansin na. Diba? Napansin na ng Kongreso. Nako, yari kayo. Alam mo paring JC Nako, yung ibang kasamahan nyo dyan, pare, iba talaga Iba talaga gumawa ng propaganda, no? Alam mo ba na sa ganyang bagay, malaking factor yan kaya nasisira? Nasisira kayong lahat? Ang isang labas ng inyong kasamahan, nako mga kababayan, isang malaking bagay yan nakasiraan nilang lahat. Bakit? Ang tingin ng tao sa inyo ay iisa lang. At ang tingin din sa amin, sa panig ni Pangulong Bongbong, sa ating panig, iisa lang din. Kapag mga kababayan, may gumawa ng isang ka-fake newsan, isang kasiraan. Ano po? Nako mga kababayan, ang impact niyan sa ating lahat Kaya maingat. Lagi ko silang pinagsasabihan. Buti na lang nakikinig. Huwag kayong gagawa ng kahit ano na paninira. Huwag niyong papatulan ng fake news yung fake news nila. Diba? Huwag ganon. Bakit? Ang mga tao matatalino yan. Isa na lang ang mga bobong natitira. Ayoko tuloy magsalita mga kababayan. Nandyan yung kumpare ko, baka masaktan. Ayoko masaktan siya. So, ito na mga kababayan.
Panoorin nyo. Kung saan makikita ang minanipulang larawan ni Romualdez kasama sina Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, Majority Leader Manix Dalipe at TESDA Director Kiko Benitez sa Kongreso. Ibinahagi rin ng Kamara ang original photo ng mga mambabatas kung saan makikitang walang pera na nakalagay sa mesa ng mga ito. Iyan po yung original, mga kababayan. Wala talagang pera. Alam, mga kababayan, sa kadisperaduhan nila, wala na silang mga kababayan, maipanira. Wala na wala nang pantira, mga kababayan Ubus na. Kumbaga sa mga kababayan, tinodo na nila. Yun na yun Todo na, mga kababayan Wala na. Oo, wala na. Loko ka, Argo Oo, nandito yung si JC De La Cruz, di ba? Meron pa ba? Binuhos na nila, mga kababayan Ito Ang natutunan ko kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi na i-make. Pero mga kababayan, naghintay lang pala na itodo nyo. Sige, todo pa. Todo pa. Lahat. Gawin nyo na. Sabihin nyo na lahat. Sige, ilabas nyo na ang inyong mga bala. Ganon si Pangulong Bongbong Marcos, parang Fernando po pala. Nagpapabugbog sa una, biglang aatake. Isang suntok, tulog sila. Mga kababayan, ganon na ganon si Pangulo. Piruin mo, nagpabugbog nung una, nung gumanti ng isang suntok, tulog lahat sila. Di ba? Mga kababayan, eto na, tuloy. Walang pera na nakalagay sa mesa ng mga ito. Giit ng mababang kapulungan ng Kongreso sa post. Ang naturang minanipulang larawan umano ay may layuning linlangin ang publiko. Ano pa nga ba, mga kababayan? Ayun naman talaga pakay nila. Matagal na nilang ginagawa yan, maliban na lang sa kumpare ko. Yung kumpare ko, hindi gumagawa ng fake news yan. JC De La Cruz. Pero liliwanagin ko lang, hindi siya yung pink palaka ko. Meron ako. Kaibigan ding isa dyan. Yun ang pink palaka ko talaga. Biruin mo, siya mismo nasusuka. Nasusuka sa pinaggagawa nila. Pero yung kumpare ko, mga kababayan, hindi nangingialam yan. Meron lang talagang pinaghuhugutan. Ngayon, mga kababayan, eto na. Sabi nga, another day, another digitally manipulated photo design to deceive the public. Ayan, mga kababayan, para linlangin kayo. Linlangin kayo. Yun yung hangarin at nais nila. Malinlang kayo na talagang gusto nila na itong ating butihing speaker, mga kababayan, ay masira. Masira, mga kababayan. Masira. Tuloy. Kaso nga, hindi nagtatagumpay. Ano pa man ang kanilang gawin, mga kababayan, wala talaga. Lahat ginawa na nila Sabi ko nga sa inyo, kahit na magtatakbo sila sa kabaan ng Menjola, papuntang Ligarda, umikot pa hanggang Liwasan, idiretso pa ng Quirino Grandstand, wala na, mga kababayan. Hindi na talaga uubra. Yung kanilang gusto na maagaw pa kay Pangulong Bongbong ang pwesto sa Malacanang. Wala na. Diba? Wala na. Tuloy. Kaugnay nito, hinikayat ng House of Representatives ang publikong huwag magpabiktima sa maling impormasyon at maging mapanuri sa kanilang mga nababasa sa social media. Correct. Ang naturang post ng HOR ay matapos i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Iyakan Sa sobrang sama ng loob nila na impeach si Sara, sumaklolo pa sa iglesia. Wala ring nagawa. So sobrang sama ng loob nila. Ayan, pakalat uli ng fake news para manlinlang. Di ba, mga kababayan? So ngayon, ang tanong, ano naman pinaglalaban nito, mga kababayan? Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po din yun ang inaprubahan sa plenaryo. Ay, kung hindi inaprubahan, bakit bumoto sila para ma-impeach si Sara? Tanong ko lang naman, ilan lang ba kayong natira? Tanong ko lang naman.
Hindi ba't kailangan Hindi ba't kailangan paniwalaan yung mas marami kaysa kokonti? Tanong ko sa inyo, kung mabibilang nyo lang sila sa inyong mga daliri sa kamay, mga kababayan, tapos yung mga pumirma, mga pumirma, gawin na natin basihan to, yung pagpirma sa impeachment ni Sara. Oh, yung dami ng pumirma, mga kababayan, halos lahat nga. Halos lahat ng kongresista na pumirma. Ano pinaglalaban pa nito? O ngayon, ipasok uli natin, mga kababayan. O, eto pa. Kung talaga na kayo ay marami at totoo yung mga pinagsasabi ninyo, di ba? Dapat nagsilabasan na kung sino-sino yung mga yan. Pumunta na kayo ng Mindiola. Magdala ng kapirasyong placard, nakalagay katotohanan, ganon. Katotohanan, magsisigaw kayo ron. Edi, napansin kayo ng tao. Ngayon, yung sa mga ganyan-ganyan nyo, wala na. Sa totoo lang, eto kasabihan. Kapag ikaw nabatikan, namarkahan na ikaw ay fake news, kahit na anong gawin mo sa susunod, kahit magsabi ka ng totoo, hindi na paniniwalaan eh. Tama po ba mga kababayan? Ganun din po ba ang inyong pananaw? Kapag kayo ay niloko, niloko at nilinlang, o ano pa man tawag nyo, napandarambong, o ano pa? Oo. Kayo po ba'y magtitiwala pa sa susunod? Maaari siguro. Sa isa, oo. Sa una. Sa pangalawa, oo, sige na. Puta, tanga ka na talaga kapag pangatlo. Maniniwala ka pa. Di ba? Tanga ka na. Kung sa pangatlo, maniniwala ka pa. Di ba mga kababayan? Kayo na humusga. Kapag ka ganun, na minsan niloko na kayo. Una, ang kanilang propaganda, nasaan? Meron daw silang video na nagdadrugs ang Pangulo. Ikalawa, mga kababayan, pag hindi daw natin tinanggal si Pangulo, anong gagawin? Mangyayari? Magkakagera. Nasaan ang gera? Ayun nga ang tapang-tapang ni Pangulo. Meron ng Typhoon missile na nakahanda. Nagkagera ba? Diba Bansot TV? Nagkagera ba? Wala. Eto na naman mga kababayan. Propagandang pangatlo. Babaliktad na raw yung mga general, yung AFP, para para suportahan si Digunyo. Nasaan sila? Nag-abang kami ng ketagal-tagal na susuporta at babaliktad na militar. Bakit wala pa rin? Pagpus, baliktad pa nangyari. Nagbigay pa ng mensahe. Ang alin? Ang pinakamataas, AFP chief, na si Browner. Ano sabi? Kailanman mananatili kami siya pagsuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. At yan ang aming mandato. Putik na yan Ano nangyari? Kulang na lang humingi na sila ng tulong sa NPA. Kasi yung mga NPA naubos din eh. So kanino pa sila sasaklolo? Eto na meron pa naman. Oo. Meron pa silang ginawang paraan, baka sakali. Para bang ang laban mas maganda nang gawin kaysa hindi. Anong ginawa nila? January 13. Anong ginawa ninyo? Inanyayahan nyo yung Iglesia ni Cristo. Mag-rally. Nandun si Idol Marcoleta nagsasalita ng fake news na kamatis, fake news na sili, fake news na bell pepper, anak ng pateng. Ito lalong nainis yung mga tao. Tapos inaangkin ninyo na rally nyo. Palibasa, hindi kayo makaipon ng dami ng tao, ngayon, nasaan na ngayon? Anong ko lang naman, nasaan na ngayon? Aba, na-impeach na si Sara. Mag-iisang linggo na. Wala pa rin kayong ginagawa. Bakit? Dahil wala kayong tao, Wala na sumasama sa inyo. So ngayon, ang panalo nyo ganito. Tabla-talo. Oo, tabla-talo na lang eh. At yung tabla, naku mga kababayan, malabo pa. Kaya,
Mag-isip kayo. Mag-isip kayong maigi. Di ba? O sabi ni Kids TV, itatama ko lang para hindi magtambo to. Kaibigan ko to eh. Di kami inanyayahan. Oo nga, sila pala yung nag-anyaya. Tapos kinanya nila yung rally nila. Di ba? Okay ba yun, Kids TV? Tinama ko na. Ito naman ako. Madali ako tumanggap ng pagkakamali. Di ba? Okay na. So ngayon, mga kababayan, ano nangyari? Eto na. Ngayon, dahil nga sa mga kumakalat ng mga fake news, nakpo! Yung mga vlogger nila inimbitahan, mga kababayan. Saan? Doon sa Kongreso. Iimbestigahan yung mga fake news. Bibiglang mga nagtago. Matatapang lang pala pagdating sa social media. Pagdating sa Tricom, mga kababayan, nagsipulasan sila. Para bang nagsusumbong sa lolo nila. Inaaway kami nila. Sak lolo na. Putik na yan. Mga kababayan, kapag matapang ka, dapat lahat ng sinasabi mo kaya mong panindigan. Ngayon, bilang mabuting tao, kung alam mong mali ka, abay tanggapin mo at humingi ka ng paumanhin. Walang problema yon. Dahil ang pag-amin ng kasalanan ay hindi kahulugan ng karuwagan. Ito ay nagpapakita ng isang taong may mabuting kalooban. Gets nyo, mga kababayan ko? Gets nyo? Ayun, mga kababayan, ang pag-amin ng kamalian ay hindi kahulugan ng karuwagan. Ito ho ay nagpapakita ng isang mabuting tao. Ang mga taong umaamin, umaako nang sila ay nagkamali. Tandaan niyo yan. Nasusulat. Saan? Kapitulo 00 at versikulo 0. Tignan nyo na lang. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.